Halos hindi lumilipas ang 1 minuto at mayroong tumatawag sa water station ni na Jay. Iba't ibang tao at tawag, subalit iisa ang tanong. Anong oras dadating ang delivery na tubig? Puyat pa si na Jay dahil madaling araw na sila nakauwi mula sa Sampaloc, Manila. Doon daw kinukuha ang tubig na ibinebenta nila dito sa Mandaluyong dahil hindi na mapuno-puno ang kanilang tangke dahil sa mahinang water pressure. Ang dating 1 galon na tubig na nagkakahalaga ng 30 pesos, 50 pesos na ngayon. Pampuno raw sa nagagastos na krudo sa inaangkat nilang tubig sa Sampaloc. Dahil ayaw nilang masira sa mga customer, nakahanda silang mapuyat gabi-gabi kahit walang masyadong kita. Mahirap po dahil siyempre naapektuhan yung negosyo natin. Kaya ang ginagawa po namin, nag-aangkat kami sa Sampaloc para lang meron kami continuous supply. Sa ngayon po ay hindi namin masabi na kumikita, hindi rin namin masabing nalulugi, pero siguro break even. Si Mang Ariel nakahandang magbayad kahit abutin pa daw ng 100 ang presyo ng tubig. May mainom lamang silang mag-anak. Minsan daw ay marumi ang tubig na lumalabas sa gripo kaya hindi nila mainom. Gigising ka ng madaling araw para mag-ipulan ng tubig. Parang ihi lang ang lumalabas sa gripo. Minsan marumi pa. Kalakalawang, ganun. Sir, wala naman tayong magagawa. Talaga kailangan natin ng tubig. Saka kung hindi ka bibili ng tubig, iinumin mo, di baka mas mahirap pa. Baka magkasakit ka pa. Lalo mas malaki gagastusin mo. Si Andrea naman, sa maliit na pangangatawan, nagbuhat ng 1 galong tubig. May magamit lamang sila sa bahay. Marumi rin daw ang tubig na lumalabas sa gripo nila kapag umaga, kaya kahit medyo mahal, willing siya magbayad. Syempre, wala namang magagawa parang for safety and na din. Puro kasi kami babae sa bahay so walang choice. Dito sa Mandaluyong, normal na senaryo ngayon na makakita ka ng mahabang pila ng mga balde upang makapag-igib lamang ng tubig. Kahit mahina ang tulo at aabuti ng ilang oras, sabi nga nila, willing to wait, makakuha lamang ng tubig na magagamit. Kapansin-pansin na nagsara na rin ang ibang laundry shop at water station sa Mandaluyong dahil sa kawalan ng tubig. Samantala, bukod sa mataas na presyo ng tubig, medyo mataas rin ang presyo ngayon ng mga binebentang drum ng tubig. Sa isang residential area sa Mandaluyong, 350 pesos ang benta sa isang drum na sana ay mabibili mo lamang sa halagang 150 hanggang 200 pesos. Nagbabala naman ang Department of Trade and Industry sa mga magsasamantala na magtaas ng presyo ng tubig sa mga water refilling station. Hindi sila pwedeng magsamantala dahil papasok na ang DTI. Hindi porke refilling lang sila ay hindi na namin sakop. Siyempre, the fact na binubotan nila yan para inumin, papasok na ngayon ang jurisdiction ng DTI. Mag-iikot na rin ang DTI sa mga water refilling station sa mga apektadong lugar upang tignan kung makatwiran ang pagtataas ng presyo sa mga ibinebentang bottled water. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City.